Magandang tanghali guys, hello, good morning. Pero tanghali na. Uwi lang tayo ng Bataan. Ngayon, December 31. Tapos mamaya, New Year na. Yung pamilya ko, nakasasakyan sila. Si Mrs. doon ko na rin pinasakay. Pero tayo, magmumotor tayo. Lagi kong ginagawa to na kung kaya umuwi ako sa Bataan ng nakamotor. Honda Beat pa lang motor ko noon, nauwi ko na yun sa Bataan. Kahit solo ride lang ako, hanggang ngayon ginagawa ko. Expressway lang ako, yun lang yung pinagkaiba. Pero kahit hindi mag-expressway, uuwi ako. Kahit small cc lang ang motor ko, masayang masaya talaga ako pag umuwi ako sa amin. Kasi maliit pa lang kami, nasanay na kami na umuwi talaga kami sa amin sa Bataan. Ang mga magulang ko nga pala yung taga Bataan, pero since maliit kami, talagang umuwi kami talaga lagi. Naituro na sa amin yung value ng family, na pag-uwi, yung family time. Kaya hanggang ngayon, kahit hanggang tumanda ako, gagawin ko yun. Tuturo ko din sa mga anak ko yung value ng family, na uwi ka talaga dapat. Actually, may pasok nga ako mamaya. Support ako, parang panggabi ako, gano'n. Tapos may pasok din ako bukas. Pero kahit gano'n, ginawan ko siya ng paraan na makauwi pa rin ako. Kasi gano'n talaga hindi porket convenient lang, doon ka lang uwi or magbibigay ng oras sa pamilya mo. Kailangan kahit mag-sacrifice ka, bibigyan mo talaga ng oras yung pamilya mo. Na ako. Tingnan natin kung maabutan ko yung pamilya ko. Nakotse lang sila Pero gusto ko chill ride lang talaga Gusto ko magkwento lang, gano'n. Medyo nakakailang talaga mag-vlog dito sa expressway. Malakas yung hangin, siyempre may mga kotse. Kailangan focus ka, bawal ka magkamali. Ito, tingnan nyo guys, kahit bumili ako ng parang remote. Yung pipindutin pa sa GoPro, nagagalaw yung posisyon ng camera. Kaya yan, gastos. Pero masarap talaga vlog kahit hindi expressway. Malakas yung hangin, tapos maingay, wind noise, di nyo rin maririnig gano'n yung mga sinasabi ko. Pinibilisan ko na ng konti. Parang gusto ko silang makita gusto ko silang maabutan. Pero ewan ko kung maabutan ko sila. Pag nagmumotor kasi ako, halimbawa pagbiyahe ako, matagal ako magayos. Parang may takot kasi ako na may malimutan. Ganun kasi ako sikalimot din ako minsan Talagang medyo anxious ako na baka may malimutan, ganito ganyan. Alam nyo naman, pag nagmumotor, maraming gamit. Tapos lalo, pag nagbablog ka ba, di ba? Try ko kung makita ko sila. Saka para mabilis na rin yung biyahe, gusto ko na rin umuwi talaga kasi tanghali na. Hindi ko sila makita pa rin. Baka huminto muna sila. Chat ko na lang sila kapag nasa center na ando na tayo. Grabe guys, lakas ng hangin. Pag ganito sa NLEX, ang lakas ng hangin, grabe. Kahit may windshield ako dun na parang malaki inahampas pa rin ako ng hangin. Naka-complete gear nga pala ako ngayon guys. Riding shoes, riding pants. From Great riding pants na to, maganda yung material niya, medyo stretchable, komportable magagalaw. Kunwari kahit medyo pawisan ka, sure wicking siya, parang gano'n. Tapos kahit maulan na ng konti, mabilis siya matuyo, parang water repellent siya, gano'n. Tapos meron lang akong knee pad from Comine. Nabili kong knee pad yung parang nasa loob talaga nakakabit sa tuhod ko, kasi pag yung parang padding lang, minsan siyempre kahit medyo maluwag yung pantalon mo, may iba yung posisyon niya. So halimbawa, in case of aksidente, baka hindi rin siya masyadong makaprotekta, gano'n. So yan, meron lang akong riding jacket lang, may mga padding, ganyan. Napag-aralan ko, maganda pala parang ang inner mo parang siyang may mga andun yung padding, mga armor nasa inner, tapos parang may jacket ka lang panlabas. Siyempre mas secure din yung kasi kapit na kapit sa katawan mo yun. Unlike nitong sa jacket lang, baka may iba yung posisyon, ganyan.
Pero kung gusto mo yung mabilis lang isuot, tanggalin, ito nga yung jacket ka na lang. Tapos meron din akong parang inner na long sleeve na dry fit. Yan, para syempre kahit pawisan mabilis matuyo. Balaklava ko ganun din, from dry plus sila pareho. Mas komportable sa ride, ganun. Yan, mini gloves lang. Tapos ito, naka-helmet tayo ng Arai. Yun, that's my gear. Alam nyo kasi guys, yung gear, hindi lang siya pang protekta sa sarili mo eh. Parang pang protekta din siya sa isip mo. Parang mas kampante ka maneho, mas confident ka. Kasi alam mo na kahit pa paano, meron kang gears na to protect you. Pero alam nyo guys, kahit anong gear mo, huwag na huwag mo kakalimutan is yung prayer. Yun yung number 1 na gear mo talaga. Mas kampante ka, mas confident ka, mas kalmado ka pag yung humingi ka ng guidance sa kanya, ng tulong sa kanya. Every ride, bago mag-ride, kahit malapit, malayo, magdadasal ka. Yan, prayer talaga. So kada biyahe ko, lagi ko siyang kasama. Kaya lagi ko sinasabi na pag nagmomotor ako, mas napapalapit ako sa kanya, kay Lord. Kasi lagi ko siyang tinatawag, lagi ko siyang kasama, gusto ko lagi ko siyang kasama. Mas masaya ako mag-ride kasi dalawa lang kami magkasama. Ayun guys, mga parang 5 kilometers na lang, exit na tayo dito. Hindi ko pa rin sila makita, baka talagang nag-stop over muna sila, yung family ko na nasa kotse. Eh, si papa ko kasi kung kami lang yun, kilala ko yun, dire-diretso lang yun, ayaw ng stop over nun eh. Ang convenient din itong remote na to, isang pindot lang, laking tulong. Baka ayusin ko pa yung parang mounting niya. Medyo mahirap pa siyang pindutin eh. Ito parang mas okay dito. So guys, naka-exit na tayo ng NLEX. San Fernando na, National Road na. So baka huminto ako sa gasolinahan, tingnan ko nasa na sila. So nakalabas na daw silang NLEX mga 11 minutes ago. Try natin habulin. So nauna nga talaga sila. Maliit pa lang kami, talagang bumabiyahe na kami pabataan kahit hirap talaga kasi maliliit pa kami nun, tapos dala kami ng mga magulang ko, wala naman kami sasakyan nun, Victory Liner lang, yan, Victory Liner. Bataan Transit ata pala kami madalas, yan, Bataan Transit. Tapos ewan ko sa magulang ko, parang ang tagal namin naghihintay lagi sa terminal. Ewan ko hindi pa uso kasi online nun, hindi nila alam yung tamang oras nung alis ng bus, ganyan, or baka ubusan ng bus nun. Minsan nakangahilo kami sa bus, syempre maliliit kami, hindi kami sanay sa aircon, stopover, masaya. Nagkaroon na kami ng sasakyan, medyo malalaki na kami, medyo pag-graduate na kami. Pero yung sasakyan namin, ano lang nun, Antra. Pero ang tibay nun, grabe. Pero uwi kami, may halong kaba. Pag pinagkukwentuhan namin yon, masaya kasi bawa, naalala mo ba yun nung nasiraan tayo sa ganito, ganyan, sa Pampanga. Madalas kasi problema nun yung gulong kasi manipis, ang kailangan ng palitan. Isan, nagpapalit kami ng gulong habang biyahe. Hindi kami natatimingan sa expressway. Tapos kung may masisira man, pero ang galing ni Papa, buti nagagawa niya. Ang saya lang pag naalala namin yun, yung mga moments na yun. Halimbawa, magka-aberya, gaya nga sabi ko dati, okay lang yun. Kasi masaya yun yung babalikan yun eh. Parang iti-treasure niyo yun. Parang core memory na yun. Tapos hanggang sa nangabenta na yung Antra, medyo nagkapera na ng konti, naghahanap ako ng parang kotse lang nun eh. Yung mapagkakatiwalaan na kotse. Nagkakwentuhan kami ng kapitbahay namin. Merong Honda City, parang 2006 na ganyan. Walang problema, napakatibay. Tapos kilala ni Papa yung maintenance noon. Kaya nalang ginawa namin. Tsaka matipid talaga siya sa gas, sobra. Parang kala mo, nakamotor ka lang. Sarap niya gamitin. Hindi na ako nagmadali kasi sayang yung biyahe mo eh, nagmamadali ka lang, hindi ko na sila tinry habulin. Sa Dinalupyan naman kami magkikita-kita.
masaya. Masaya lagi pag yung pakiramdam na kauwi ka, nakakasama mo yung mga kinalakihan mo na kababata mo, ganyan. So maswerte ako kasi ayan, kasama ko si RJ, yung mga nursery kami, ganyan, mga kapatid ko. May mga kaidaran kami doon na pinsan. O yun, sabay-sabay kami, lumalaki kami, nagkikita kami pag nagkakauwian. Tapos talagang lahat ng naglaro kami noon doon sa amin. Nagkalapati kami hanggang sa bukid, lalaro kami, mga tayo nung kalabaw, nilalaro namin, mga tuyo. Tapos one time, yung pinsan ko si Jaire, loko-loko yung sa kalabaw, binato niya. Di tumalsik, medyo sariwa pa. Tumalsik sa akin na yun, nahabol ko siya kung saan. Bakit kami ng puno, ng mangga, inakit namin talaga yun. Kami sa pinakatuktok, kita namin yung buong bayan namin ng San Pedro. So San Pedro Hermosa nga pala kami. Sa side ng nanay ko sa Dinalupian kasi medyo wala kaming edaran na makakalaro dun. Pero dumadalaw-dalaw kami dun. So masaya talaga. Lagi kong naalala yun tuwing uuwi. Lahat ng masasayang alaala. Maswerte din namin, nakapakabait ng mga kamag-anak namin doon. So yun, di ko makakalimutan talaga yung mga naitulong nila sa amin, mga kabaitan nila. Lagi akong uuwi talaga. So yun guys, medyo mainit lang, medyo marami lang tricycle tsaka motor. Ganun talaga, pagmamotor, sanay tayo dyan. Kaya yung pag pumipili ako ng gear, nahanap ko talaga yung breathable mesh talaga na para wala akong problema kahit mainit. So guys, gusto ko lang ma-share. Halimbawa, nangangarap ka na magkaroon ng big bike or gusto mo ng motor na nakakapasok sa expressway. Kasi iniisip mo, mukhang masarap sa expressway, mukhang enjoy. Yes, may mga benefits siya, masaya siya, na-experience mo. Pero nung na-experience ko na kasi siya pareho, expressway tsaka yung national road, para sa akin mas masaya pa rin talaga yung sa national road. Kasi sa expressway parang nagmamadali ka eh. Tsaka yung tanawin, wala masyado. Mas may tanawin sa national road. Mas ma-appreciate mo kasi hindi mo kailangan masyado magmabilis. Anytime na mapagod ka, mainitan ka, or magutom ka, pwede kang umin. Tapos ang masaya kasi sa, kunwari ba, biyahe kayo ng national road, at the stopover, konting kwentuhan. Tsaka actually mas tipid nga eh. Magkano na rin yung toll ngayon. So halimbawa, nagbabalak ka, gusto mo expressway na motor, okay lang, okay naman, pero huwag kang magmadali kasi talagang masaya pa din yung sa national road talaga. Tapos mga kaibigan mo, kasama mo. Naalala ko nga yung meron kaming Baguio ni Kelvin. Si Kelvin pala tropa ko din. Ang saya nun, lagi namin naaalala yun. Nung nandun kami, oo, nakakapagod minsan, pero pag yung kasama yung kaba, ng konting kaba, kasi syempre maraming factor na sa gilid o kung ano. Yung pag babalikan mo siya, masaya. Chill na chill ride lang yung biyahe namin, hindi kami nagmamadali. Malapit na tayong Dinalupian. Kakanan na ako dito. Hindi ko lang maalala yung kanto namin. Kanto ng sa side ng mother ko. Hello. Yan guys. Puminto sila. Ang galing. Naabutan ko sila. Yan pala yung sakyan namin. Honda City. Na sobrang classic. Hala. Binibidyoan pa ako. Artista. Nanay ko talaga. Mga video tong nanay ko eh. Kaya pa naipuno yung storage ng cellphone. Buti pala, hinintay ako nila mama. Nilibidyo nila ako guys, mukha akong artista. Hindi lang ba kayo nakakita ng nagmomotor? Ano ba? Pinapaano ko ni mama? Ano ba? Pinapa-overtake niya ba ako? Welcome to Dinalupian. Lumagpas na tayo doon sa plaza, sayang hindi ko napakita sa inyo. Bibilang daw po ng mama ko. Sige po. Tagal ko pa bago umalis eh. Nag-CR pa ako. Opo. Yan guys, nakakatawa tong magulang ko, tuwan-tuwa. Ano guys, bahay namin sa Dinalupian. Hindi pala sa amin yan. Ba't nakikiamin ako? Diyan na lang ako pa. Ayan ako. Galing na kami doon sa mga lolo, lola ko. So nakakatuwang umuwi talaga sa mga
lolo't lola natin. Kamustahin mo sila, makipagkwentuhan ka. Parang paramdam mo talaga sa kanila na masaya ka na nakita mo sila, gano'n. So naalala ko noon pag muuwi kami ng Bataan, halimbawa, yan, dadaan kami sa mga dinalupian, sa kulis o kamag-anak ng mami ko. Syempre bata pa kami noon, parang nagmamadali ka na. Gusto mo nang umuwi ng San Pedro kasi nandun yung mga kaedaran mo, mga kalaro mo, ganyan. Pero nung tumanda na ako, na-appreciate ko sila na yung pagdalaw, mga lolo't lola mo, ganyan, sa mga relatives ko. Ko siya na-appreciate ngayon. Guys, second stop over. Ganda ni Mrs. Ayan. So yun guys, galing na kami doon sa isa ko ding lola dito sa Dinalupian. Tuwang-tuwa si Chang Pining. Nalilimutan ko mag-vlog. Bless lang kami doon sa mga kamag-anak din ni mama doon. Dinaanan kaming isa pa na pinsan niya. Kalat-kalat yung kamag-anak ni nanay ko rito sa Dinalupian. So ngayon, punta na kaming San Pedro talaga. So isipin mo, halimbawa bata ka, sabik na sabik ka umuwi. Gusto mo nang maglaro, halimbawa. Pero may mga dadaanan ka pa. So syempre, nagagalit-galit ka kunwari sa nanay mo. Parang, ma, tara na, ganyan. Malis na. Lalo wala kaming kaedaran din sa mga, pero pag tanda ko doon ko mas na-appreciate na talagang dapat daanan mo sila. Minsan ka lang naman mauwi, di ba? So masaya na sila nung ganun, madalaw mo sila. Guys, tingnan nyo, dito ko nga pala nilagay na yung remote. Nilipat ko dito sa bandang side mirror, mas madaling pindutin. Tsaka nakikita ko kung nagre-recording na talaga siya. Pangarap ko din magkaroon pa ng isang GoPro para yung nakikita nyo rin ba ako, ganun. Pwede ko naman to ilipat dito, kaso syempre minsan hassle. So yan, pag halimbawa nakabili tayo ng isa pa, pwede tayong sabay na pwede kong pagpalit-palitin. Pwedeng nakikita nyo ako, nakikita nyo rin yung nakikita ko, parang gano'n. Sa near future, pag nagka-budget, sana makabili tayo. Pag pupunta pala kami Bataan, dito kami madalas tumatambay, ayan. Pero dito kami papunta rito sa kaliwa. Pag pupunta kaming Morong, doon kami, padiretso doon eh. Pero pag San Pedro, dito na lang kami dumadaan. Guys, welcome sa barangay namin, San Pedro Hermosa, Bataan. Ayan yung plaza, oh. Malapit na kami dito. Patapusin ko na siguro yung vlog ko. Thank you sa panonood and Happy New Year guys. Maraming salamat. More vlogs coming next year. So yun, maraming salamat. Sama ko po. So yun guys, ito kasi bahay ng tito ko sa Springfield. Pero doon kami sa Bandaron pa eh. May mga kamag-anak kami, doon kami. Pero ito sa tito ko kasi ito, kaya dito na sila pumunta. Dito na dumiretso sila papa. Yan sila Jik-Jik, ah. Ganda bahay ni Tita Jess. Hey Jeff, ewan ko kung mapakita ko sa inyo guys, dito na kasi kami bumaba, pero doon kami sa Abante pa dito pa San Pedro pa. May bahay din doon yung tita ko. Parang isang compound kami doon magkakasama. Doon kami nag-stay, naglalaro.